Hi guys! Good morning! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Beats. Ayan, tahimik po tayo dahil umalis na po yung mga estudyante natin for today's video po guys. Ayan, katatapos lang po natin din ipon ng tubig dahil maglalaba naman po tayo. Habang naman si Papa Beats is nandun, naliligo. Pinaligo ko para malabhan ko lahat ng mga labahin namin kasi araw-araw po tayo nag-ooperation. So, ayan, marami po tayong tubig, lahat po ng bakante nilagyan po natin, habang naman po meron po tayo dito nakababad. Ayan, nakababad po guys, kanina pang umaga yan binabad, nasamantala umaga pa naman po. Ngayon mga alas 6 ko pa lang yan ibabad. Tsaka ayan, puno yung natin, washing machine. Pang po to na gamitan, 2 araw. Pinuno ko yan lahat ng mga bakante na dapat pwedeng lagyan ng tubig kasi pinapaglaba ko mamaya si Adrian ng mga damit niya kasi baka po nahihiya po siyang maglaba doon sa CR, kaya hindi naglalaba. Yan, naisip ko mag-imbak ng tubig dito sa labas para makapaglaba po siya mamaya kasi naglalaba lang talaga ako araw-araw naman, tas yan lang naman po yung nilalaban natin kada araw. Sa CR lang po ako naglalaba. Sa katunayan naman po, tulog pa sila ni Sia kasi si Sia walang klase ngayon, Biyernes na araw, dahil parade po ng mga women's ano ba yun, kakalimutan ko kasi. Women's, meron po dito nakalagay po kung ano po yung may ganap ngayon, kaya walang klase. Women's Month pala. May parade po ng mga Women's month ngayon, na tayo naman po is dito sa labahan po tayo nag-Women's month. Yan si Papa Beats, bagong ligo na po siya. Samantala po naman tayo is mag-umpisa na po tayong mag-kuskus. Nang matapos na po yung natin trabaho. Goy, ginoo ko. Yun, pinapasok ko si Papa Beats kasi ubo ng ubo. Palagi lang may background yung ko. Sa mga nakakapuna po kay Papa Beats, kung ano po yung kilos niya sa vlog ko, wag nyo na lang po siyang intindihin. Wag nyo po siyang problemahin. Ako nga, hindi ko siya problema. Wag nyo na lang po siyang intindihin. Sabagay, thank you for watching po. Kasi kung wala kayo, wala din po ako dito. Thank you po sa mga nagsusuporta sa munting channel namin ni Papa Beats. Yung mga nagtsatsaga dyan, thank you po. Shout out po sa inyong lahat. Ayan, laba muna. Umpisa unang routine po natin. Unang routine natin sa umaga ngayon, maglaba. Hindi naman po ibig sabihin na ito po talaga yung unang routine ko sa pagkagising. Dahil
pagkagising natin ng alas 5, yun, alam nyo naman, dahil mayroon po tayong estudyante, pabalik-balik na lang po na kwento, sabihin kaso magluluto sa mga baunin. Siyempre, may mga bata pa tayong estudyante na kailangan ng kaagapay kung anong gagawin nila. Hindi pa naman nila kayang sila lang. Di katulad naman po ni Sansan na kaya na po siyang magligo ng sarili niya, magbihis. Yung dalawa po nating estudyante, mga bata pa, siyempre, kinakailangan yung meron pong mag-aalaga sa kanila, mag-a-assist. Tulad ng pag umaalis ako, si Chrislyn, pumapasok, hindi na anuhan ng buhok, na ayusan dahil hindi naman nila alam. Magiging dugyot yung bata pag umalis tayo na may pasok. Parang hindi magandang tingnan. At nalalaman po ng teacher na walang nag-aasikaso. Kaya hindi pwedeng malalayo tayo ng matagalan. Isang araw nga lang po. Hindi na po magkanda ugaga sila. Talagang kinakailangan nila yung presensya ko. Kung wala talaga. Shout out nga pala sa Compostela team ng gymnastic ni Jing Astor. Marami po silang nakuha na medal. Siguro hindi lang po ako nagkakamali sa post ni James, 7 gold medalist or 7 gold medalist at 7 silver at saka 6 na bronze yung nakuha nila Jing sa gymnastics sa Naga, na parang ngayon lang pong araw sila uuwi, Friday. Yan po yung last day ng nila doon, laban-laban sa Naga City. Ang gagaling ng mga tinuruan ni Jing sa gymnastic. At saka wala pa silang sinalihan na hindi po sila nananalo. Talagang kinakarer po. Kaya masasabi natin na sana all. Congratulations sa mga gymnastic team ni Jing Astor ng Compostela. Ganyan kabisi yung Jing Astor niyo. Kaya hindi po nakaka-uwi-uwi dito sa sugod. Yan po guys, samahan nyo lang po muna ako habang naglalaba ako dito sa likod para hindi naman po tayo maboring. Ayan po guys, tapos na po tayong maglaba, nakaligo na po tayo. Ayan, nandito po tayo sa labas. Yan po yung mga nilaban natin. At saka, ayan, nag-ano po tayo ulit ng buhangin, nagpa-deliver. In-stop natin po yung inorderan namin kahapon kasi sobrang mahal po yung sa kanila. Yung isang sako talaga is 85. Dito kila Sir Riga na yan, tag 60 lang yung sako. Bali nag-order pa tayo ng 50 sakos na buhangin.
Sorry po kung lupa kasi isip ko yung lupa buhangin baryo lang. Kayo na lang pong bahala. Basta na iintindihan nyo ako. So ayan, nagumpisa na po sila sirigan kasi akala ko talaga hindi sila makakakuha ng mga buhangin dito sa may banda sapa. So parang nababahala na po tayo na wala pang buhangin na i-deliver kasi mag-umpisa na po sila sa Lunes. Kinuntak ko naman po si Boss Tipin nung kinuha nila din pang finishing na buhangin doon sa ginawang bahay ni Ate Cha. Wala din, nahirapan. Tapos yung nagdi-deliver din dito sa simbahan kasi diyan po nagtatrabaho si Boss Tipin, yung nagdi-deliver din ng buhangin sa kanila. Ang sabi daw, mahirap din po silang makakuha ngayon. Kaya nga parang ma-stop din yung pagpader nila Boss Tipin sa may simbahan dito dahil yun nagkukulang ng buhangin. So ngayon naman si Sir Regan, mayroon po siyang kinuntak na nanguha ng buhangin dyan, dito din sa amin banda sa ibaba ng sapa. So ayun, nakapag-imbak sila kahapon. Si Sir Regan po yung naghahakot. Sabi nga ni Sir Regan, mahal daw yung yung doon na sa inorderan namin. Pero okay lang yun. Basta makapag na po kami, makapag finishing. Kasi mas kinakailangan talaga yung buhangin. Kahapon yung napadeliver namin tag 85, yung sako bali 35. Binayaran ko doon is 2,975. So ngayon nagpa-deliver po tayo ng ng bago kila Sir Regan, bali 50 sakos. So yung 50 sakos sa tag 60, 3,000 po. Tama po ba guys? 50 sak sa tag 60, 3,000 po. Samantala yung natin tag 85, 35 sak lang, 2,975. Kulang na lang po ng 25 pesos na maging 3K din. So ayan, tambay muna kami, sabi ni Sian. Siya bagong ligo, pinaligo ko siya. Wala po tayong labahan dahil pati yung sinuot ko nilabhan ko na. So ngayong araw wala na po akong labahin. So mag-iipon na naman po tayo para bukas. Siyempre yung mga estudyante mamaya magbibihis. So yun, umpisa na po yung nalabahan pag magbihis sila mamayang hapon. At ito po yung dineliver nila Sir Regan. Ayan. Mas po yung malusog yung saking nila kaysa dito. Yan, dito yung kahapon na deliver, parang hindi, ewan ko ba. Hindi ko alam sa kanila. Basta yan, meron na po kaming buhangin. Makakapag-umpisa na po talaga sila sa Lunes. Makikita na po nyo yung pag-finishing ng bahay. Ayan, may kinuha po tayong mga bedsheet dyan kay Ate Chandria kasi nag-uukay-ukay. Kasasabi lang po natin na wala na po tayong labahan. Ito meron na po. Nag-order po si Mama Walin para sa foam ng mga kids. So ayan, bukas na to, bukas. Tingnan ko muna kung anong hitsura ng mga bedsheet. Okay po to. Kinuha ni Mama Walin. Kasi yung bedsheet na isa sa foam ng mga kiddos is napunit na. Kasi isa lang po siyang kasya sa foam.
isa lang. Tapos, wash and wear. Kaya na ano kaagad. Pero parang mabango naman. Pero kailangan laban. Kasi ukay-ukay nga. Tapos yung ginagamit ko naman na bedsheet ngayon sa mga sa foam ng mga bata, yung bigay po ni Ma'am Angie at Rosie ba yun? Kasi lang dun. Kasi yung iba na bedsheet na bigay noon nila Ma'am Angie at Ma'am Rosie is pang single lang po na foam. So ngayon ito kay Mama Walim po in order okay po dyan kay Chandria. Okay. Yan, maganda po siya, maganda. Tapos madaling ayan, kasya lang po ito kasi pang family. Kahamot. Pang family. Kahamot, guys. Manipis lang naman po siya, hindi naman po siya makapal. Madaling labhan, ibababad ko lang po ito mga mamaya-maya. Tapos bukas na po yung pagbanlaw. Ito din. Maganda po siya. Tsaka ayan. Digarter. Season kasi ngayon ng ukay-ukay. Meron nga ako nakita doon sa may simbahan na ukay-ukay. Na type ko yung kortina. Yung kortina lang na dituhog. Na may, parang may mga ring. Yung po niya. Yung Paris is 350. Maganda po siya. Pero wala naman po tayong pambibili. So hanggang tingin lang po tayo. Ayan, meron na pong papagpalit sa nila. Ito, kasyang-kasya lang. Maganda po siya. Season kasi ngayon ng ukay-ukay dito sa amin. Marami pong nag-ukay-ukay. Depende lang po sa sa gusto nilang orderin na ukay-ukay. Ito naman po punda. Yung punda sa ukay-ukay tag 50 yung isa. Ewan ko dyan kay Chandria, hindi po ako nakapagtanong kasi chinat ko siya. Chinat po niya ako na meron daw siyang ganito mga ukay-ukay. Sabi ko sa kanya, wala pa akong pira na ipang-order niyan or ibibili. Mga punda po yung iba. Dalawa lang yung bedsheet. Yung isa kumot. Kumot po. Bedsheet. So, ayan. Manipis din. Hindi naman mahirap po labhan. So, babad lang po yung katapat nito. Kasi itong mga punda. Paris-paris po yung punda, paris-paris. Ito walang paris. So ayan, meron na naman po tayong labahan. Bukas na yan. Lagay lang natin muna dito sa basket. Mamaya natin ito huhusgahan. Kasi maglalaba pa si Adrian. Gagamit pa siya ng batya. So, mamaya na lang natin yan bababad. Para bukas makuskusan natin. So, ayan. Isang basket na naman po guys. Yan lang po yung natin. Pinaka ano ba guys yung tawag Tagalog sa bahin ko. Yung share para sa akin. Tama ba? Palaging mga labahan. Pero pag lumaki naman si Sia, siya na po yung maglalaba, di ba? We. Tingnan mo. We daw we.
Yan si Sir Regan, nag-ano po siya, nagdi-deliver na, naghahakot. Sige, paya pagkuan. Paya pagsudlay. Hi guys! Supply muna tayo kay Mama Tak. Ano na daw yung book ko? Sabi niya dako na. Yung dako na mahaba na. Hanggang saan na po siya? Dito. Saan? Then, Sige, suklayin mo. hindi lang natin. Suklayin mo. Asan na? Dito oh. Yan. Kita at yan. Asan na ba? Kita Yan guys. Sina, suklayin mo na, suklayin. So, ayan, tambay muna tayo habang medyo mahangin pa dito. Kasi pag nagtapat na ng alas 12 at saka alauna, ay yung hangin mainit na. Tamang-tamang tambayan lang po ganitong oras, mga alas 11. Sa susunod na linggo, magiging na po yung klase ni Sia, alas 8. Talagang gisingan ng maaga to the max tayo ngayon dahil pinalit na po yung iniba na po yung schedule ng pasok ni Sia. Magiging alas 8 po ng umaga, magiging first session po siya. Yung edad 5 to 6 kasi na sila, magmo-moving up na sa June 10. Yung end ng nila klase May 24, tapos yung moving up nila is June 10. So bali pinalit yung klase ng first session kasi si Sia second session naman po siya, yung klase niya 10 to 12. So bali yung dating first session na 8 to 10 ililipat sa 10 to 12 yung mga nag-edad 3 or 4. Yung 5 and 6 pang first session na po 8 to 10 dahil yun nga, moving up, marami po silang pra-practicein dahil para sa pagmo-moving up nila. Mag-practice sa marcha, tapos meron po silang mga yung kanta daw, tapos may sayaw, kinakailangan sabay-sabay na sa kasi yung iba may may hindi po nakakapasok ng palagi kasi absent. So yun, ginawa sa first session kasi para daw kuno magkasabay-sabay. Medyo madami po silang magmo-moving up, bali 21 po. Iwan ko sa araw ng ng moving up nila kung makumpleto. Kasi minsan po yung pumapasok lang kahit sila sa second session, sabihin natin mga 21, minsan yung pumapasok lang po 10, 15, yun lang. Ewan ko ngayon na nag-schedule na po ng magmo-moving up kasi sa susunod na taon magkikinder na po sila diyan sa CIS. Tas excited na si Sia na maging, "Hoy, di na kayo ba yung kamuntugan? Hulugan kat bunga." Excited na din po siyang pumasok sa pinapasukan ng ate. Ate niya. Excited na po din siya. Pati magkanta. Kanta. Yung daw, yung bayang magiliw siguro. Kasi hindi pa naman sila marunong magbayang magiliw, magkanta ng ng tinatawag na nagpractice po siya ng perlas ng Siya, ka dito. Halika muna dito. Anong kanta mo sa bayang magiliw? Bayang magiliw. Perna na sinang alang.
Yun. Nabuti nga bayang magilo yung bigkas niya ngayon. Yung una is bayang magitiw. Hindi pa po siya nakakaano. Hindi pa niya pa nakakabisado yung flag ceremony na awit. Hapon na guys. So ayan, magpapakabisi na naman po tayo. Magluluto tayo ng ulam para sa hapunan. Magsisinigang po kami ng baboy. Koreksyon pala sa kanina, sinasabi ko na sa susunod na taon mag-aaral si Sia. Ngayong pasukan pala mag-aaral si Sia na ng kinder sa CIS. So ayan, galing pa lang po kami sa merkado. Bumili po kami ng ulam. Walang isda na tinda sa merkado, kundi baboy lang. Kasi walang isdang delivery. Ang available lang po doon is buto-buto ng baboy. Pero yung binili ko medyo may laman. 1/2 para po masabuan. Kasi yung plano ko po, bangus. Magtutulan ng bangus dahil gusto ni Papa Bits humigot ng sabaw. Kasi parang masama yung pakiramdam niya. Gusto niya ng sabaw. Parang mawawala ang boses ko mga guys. Pauspo si Papa Bits saka Ubo. Saka nakaano na naman po siya ng bagong medisina. Na mga experiment. Mag-i-experiment na naman po siya. Galing sa YouTube. Gagawa tayo ng anong pangalan niya? Ano ba yun? Oregano? Oregano ba yung klabo? Yung klabo sa amin, oregano. San? Puno na san? Parunganing adto. Puro natangkiada man day, madam. Yan, timing naman po sila, madam, may tanim na oregano. Yan, si madam po yung kumuha. Kasi marami yung yung dahon ng oregano nila. San? Puna na yun. Hahaluan po ng luya. Ayun, asukal. Luya. Tapos ano pa yung ihalo? Asukal. Tas yan, siya po yung maggagawa. Tubig. Siya yung naka-discovery, siya po yung maggagawa. At siya naman po yung iinom. Parang nakakahingal. Kasi naglakad pa po tayo sa labas. Dahil nawalan po ng tubig sa tangke, kinakailangan ikalit akong sangkalan. Hugasan natin yung sangkalan dahil parang oregano na to. Malalasahan sa sa linuluto natin. Parang maoro-oro. Ayan. Para may iinamin tayo. Oregano. Yun kasi, hindi ka nagdadasal. Kaya linalagnat ka. Lugasan mo ito na yung kaserola. Lumiliyap yan. Tatapos din si Sir Regan maghakot ng ng buhangin. Ng finishing sand. Para sa Lunis. Muna sila nagtambay kanina mga bandalas. Diyos, kasi sobrang init. Napakatindi po ng init ng araw. Kahit nga ako, nagtago muna ako dahil yung init ng panahon parang nakakadismaya. Nanunood sa kalamnan. Kinakailangan palaging
inom ng tubig. Pero hindi naman po umaano pag yung tubig na iniinom mo walang ice. Parang hindi napapawi yung uhaw. Kailangan malamig. Walang isda sa talipapa dahil kulang daw ng isda. Malinis yung malinis yung merkado doon. Walang isda. Karne manok. Ha? Anong proseso pagkuha nito? Paggawa? Yun. Pakuluin. Tapos? Mainit. Nagluluto po tayo ng ulam na paborito ni Sia. Request ni Papa Bit, sabaw daw, sabaw. Kagabi sabaw naman yung ulam namin, noodles na may itlog. Nag-noodles lang po siya. Sabi ni Papa Bits, wala daw siyang ganang kumain. At habang pinapakuluan po natin guys yung ulam, yung karne, magbababad muna tayo para bukas sa operasyon natin. Operasyon! Hindi po yung operasyon na operasyon. Yung operasyon ng trabahoin. Dahil hindi ko pinatapon kay Adrian yung ginamit niyang tubig. Sabi ko wag mong itapon dahil magbababad ako. Para po hindi masayang at tapos makapandilig pa tayo ng halaman. Ano muna tayo? Iba lang po natin yung mga bedsheet tsaka punda sa uniform. Papasaon si Sir Regan. Baka naririnig po. Oh my gosh. Ang laki-laki nito guys. Pero okay lang. Ang laki. Tas mabigat pala pag nababasa na.
Mabigat pala kung nababasa na. Oh my God. Akala ko magaan lang. Mabigat pala pag nababasa. Nagamit ko din yung dalawang batya ko na nabili sa Prince. Umagang-umaga pa natin ito titirahin bukas. Yung hindi pa mainit yung panahon. Kasi pag umaaraw na umiinit, kahit mga alas 7 pa lang, masyado na pong mainit. Natin kasi yung mga palaka pumapasok. Kailangan takpan. Ganyan. Bukas na po yan natin babalikan. Siguro kumukulo na yung ano ko. Yung niluluto kong ulam. Oh my God. Puno na yata yung tubig sa CR. Sabi ko na nga ba eh. Balik tayo sa linuluto natin. Yan, muntik nang mawalan ng sabaw. Pinapakuluan ko lang naman po yan talaga. Hindi ko dinamihan ng sabaw. Nilagyan ko muna ng adurog na paminta at saka dahong laurel. Bago sabawan ulit at timplahan. Tingnan po natin kung malambot na po siya. Medyo matigas pa guys. Laman na medyo may mga taba-taba. Kasi ayaw naman nilang di po sila ginaganahan ng sinigang na puro laman. Walang taba. Lalo na yung mga bata dahil inaano po nila sa patis. Patis or tuyo. Sinasawsaw. Pinagpawisan tayo guys. Pinagpawisan dahil nagsunog po ako ng ng mga basura. Nagsunog po tayo. Yan, pulong-pulo na po. Tingnan natin kung yan, malambot na po siya. Malambot. Pwede na po siyang lagyan ng asin. Asin. At saka yung nabili nating sinigang, agoy. Panghipon naman ito na sinigang. Yan, panhipon yung binigay sa atin. Pero okay lang yun basta sinigang sampalok. Meron pa tayo ditong natira nung magluto si Pix. Yan po yung gagamitin natin. Tapos
Dagdagan na lang po natin sa bago nating binili. Masarap po yung maasim na maasim po siya. Yan po yung gusto ni Sia. Yung maasim. Ubus na ini. Ubus na ito. Ubus na ito, ano? Kita, ubus na ini. Ano? Ubus na unsa ini. Kulang pa guys. Kulang pa sa asin. At saka kunting asin. Kunti na lang. Kuluin lang muna. Yan, okay na. Okay na po siya guys. Okay na. Tabi amay hoy, tabi amay. Kuliin lang muna natin ng kahit isang minuto lang. Ikaw natin boss. Ano sisering may mga akan din natin mga inatag Facebook. Ay, yung video. Lagay na po natin yung repolyo natin dahil kulong-kulo na po siya. Kulong-kulo. Yan, kulong-kulo na po siya guys. At saka malambot na po yung karne. Takpan ulit. Hintayin maluto yung repolyo. Nakaluto na po tayo ng ulam. Kaya ayan, maghahanda na po tayo. Sia. Huwag hira. Wow! Paborito ni Sia. Yan, nakaano na po si Sia sa misa. Nakaupo na po siya, nakaupo. Kasi, oy, pakadina ka mo didi. Mga ngaon na. O, nauna na si Sia. Mag-pray-pray lahat ha, mag-pray-pray. First. Sansan, sige naman Sansan, durungan. Mag-pray-pray lahat. Kailangan madidinig, pati yung matanda. Madidinig yung pag-pray. Ikaw, Papa Bits, magdasal ka. Huwag ka muna kukuha ng kanin na hindi pa natatapos magdasal. Ha, Papa Bits, ha? Sige lang ang sabaw. Ayaw, ano, magkuha kitang sabaw. Huwag dyan. Yasam. Sina sa tuwan. Wait, sugat to. Sugat. Dito, sugat. San? Di na. Oh, sabaw. Katlaan to. Sige na. Sige na. San? Pagkadiyan, San?
Ayaw pa ni Sansan kumain. Mamaya na yan pagtapos na kami. Yeah. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this thy gift, which we are about to receive for thy both kingdom Christ, O Lord. Amen. In the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Sige, kain lang. Ginugutom ka na. Yan. Kami lang muna kami. Luwag. Kami lang muna ang kakain dahil si Sansan ayaw pa. Ay, wag biglain yung kanin siya. Wag biglain. Wag damihan. Ay. Kalma daw. Hindi. Kalma lang, kalma. Oh, kalma. Oh. Ako. Kalma. Ayaw na pagkanta kay nangangaon. Okay. Okay. Paborito ni Sia. Ganun ba? At wala pala kaming patis. Agoy, hindi ko napansin. Mas pala pala. Ano? Mainit. Ainit. Kikipagsabayan kasi. Ano? Kikipagsabayan kasi nakikipagsabayan. Yan si Chrislyn nagrereklamo siya. Nagugutom na siya dahil kaninang tanghali hindi ko po siya hinatiran ng pagkain. Alam nyo guys kung bakit? Kasi hindi niya kinakain yung baon niya. Nagdidepende po siya sa sa baon niyang snack. Ditrinay ko kanina na hindi hatiran ng kanin. Pero meron naman po siyang panggastos. Sabi ko sa kanya, bili ka na lang doon ng kanin or ulam kasi may naman nagtitinda doon sa kantin. Pero hinintay niya talaga ako. Yun nga, hindi ko siya hinatiran. Sabi niya, magutom na daw. Yan yung papala sa nagtatapon ng kanin, ng pagkain. Hindi kinakain. Kumakain man, hindi inuubos. Naika pa dyan. Yung baon niya na kanin, mga 2 kutsara na lang yung dami, hindi pa nauubos. Ginoo ko. Marayosip. Oh, magiging greedy ngayon si Sia, magiging greedy kasi paborito po yung ulam niya. Sige Sia. Ubusin ko ito. Sige, ubusa. Baka Kuha daw harang. Masarap yung may harang. Uy, gulay. Kain kayo ng gulay. Oh, di dahon laurel Sia. Kakainin mo? Sia? Agi. Laurel. Hindi yan nakakain. Sige na. Kaon na. Kain po tayo guys. Kainan naman po kasi hapunan na. Ubus. Mandila. Ubus na daw po yung kaagad yung kanin ni Sia. Ugoy, ni naharang? Hindi okay pangarang. Ito na lang. Ano ito? Sige na Sia. Kanin ka uli. Chris, linitin mo kutsara, nahahalo natin kanon. Kita daw Sia. Ano? Mami si Tia pinggan. Siya. Ikaw niya ba tambok? Ubus dahil. Kanon. Ubus at kantan. Dahan-dahan na. Ganyan lang. Ganyan daw. Maroon naman nakukuha na dadara. Wow!
Nga. Maubos na yun nila. Yan si Sia po. Pag gusto niya yung ulam, greedy po siya. Kung hindi type, agoy. Ubos na guys. Dahan-dahan. Ikuan hilat iya pero luwag ka bako. Ikalat, buhok ni Christine. Momo. Parang wakiwak. Makasugan na ako madak. Mm. Sugan, sugan. Makatatlo na daw po siya, guys. Buyag lang po. Ako na. Ito? Sige. Ayun. Ano? Ito ka. Tugag mo. Tukag? mo nito. Sino? Diri ito tukag. Diri man ito tukag donduro. Tabang. Magandang harak mo. Ayaw itarang, kaya di ka makakakaon. Agang magarang. Kulang. Guys, ubos na yun nila. Kanon? Kanon. Kanon ba? Sige. Ito, maganda na po pa nila yun. Kaya agit tubig. Ito yung nagalapat ko yan. Sugad dito na pareho sila. Saan? Sabi ko yun, nalatak ko. BTS. Pero may ano nga. Hindi na ramo sa kaon. Ang papabot BTS na. Taba. Nala. Nice. Yung sound system namin. Bakag na. Laging, ano, Nawala na pang ubo natin. nawala ng ubo mo? Diba, basta mo, monggol naman. Papa Bits. Manubos dayo na no. Ilan na siya? Nakailan? Pakita mo. Nahihiya pa siya. At saka hindi niya kinain yung ulam niya. Kukunin ko na lang. Sabaw lang yung inano niya. Inulam. Wag na yan. Si Chrislynn din. Hindi mastaan. Simple lang siya. Sida, oo, nakabangat siya mo. Okay. Isa man. Chrislynn, alayon ako mo pinggan. Ayusa. Pariya agad kan siya. Oo, yan siya pinggan. Ito man niya yung mga... Iso ka dito. May sabaw ito wala man. Makalat kang kumain. Tingnan nyo buyag kasi siya pag ano talaga yung ulam namin ganito sinigang napaparami yung kanin niya
Ay, kuno ko. Napakarami yung kain niya. Hindi. Kuno ko. Sige. Tapos, katapos mong kumain, huwag malikot. Kasi, mamayang gabi, oras na ng tulugan, inuubo ka, na, Susuka. oh, buti alam mo. Oo. At saka, Friday pala ngayon, hindi makakauwi yung papa niya at saka si Tito Pix. Dahil wala pa silang sweldo, wala silang panggasolina. Kasi ng pera pa. Tapos ang pera. Sugad. Sabi ni Pix, sa 15 pa daw yung ano nila sahod. Sugad di ba mauli? Padak. Sugad o? Sa isang linggo pa sila makakauwi. Ganon. Kasi yung gastos nila sa pamasahe, pauwi, papunta, pabalik is ano, mga 400 yung budget. Gasolina lang yun. Tapos ginagamit pa yung ano nila, yung motor ginagamit pa nila sa pagpasok. Ang akala ko naman kasi na yung boarding house tapos sa pinagtatrabahoan nila is malapit lang. Pwedeng lakarin. Yun pala'y hindi. Siguro Layo trabahoan nila papa. tansya ko sa quick live ni Pix nang pumasok sila. Ate, ayaw Yung mo layo, parang mula dito doon sa ano, sa may munisipyo ng Katmon, ganun. Akala ko na pwedeng lakarin. Yan, natapos din si Yantot niyo. Busog na daw po siya. Ganyan po siya pag yung ulam talaga sinigang kahit hindi po siya mag-ulam. Sabaw lang, ganado po siyang kumain.